Ayan mga boss, dahil sangkaterba yung reklamo ng mga manggagawa tungkol sa SSS, pwede yan, nandito na tayo para makipag-usap at hanapan ng posibleng solusyon yung problema ng mga manggagawa patungkol sa SSS nila. So tara, pasok tayo. Isa sa highlight at magandang resulta ng ating pakikipag-usap sa SSS ay yung pagpapalakas ng ugnayan ng ating opisina at ng SSS para matiyak na yung SSS contribution ng mga manggagawa natin ay nauhulugan at naibibigay ng kanilang mga employer. Bahagi rin ng napag-usapan ay kung papaano papanagutin at hahabulin yung mga delinquent o yung mga employer na hindi naguhulog ng kontribusyon ng kanilang mga manggagawa. At dahil dito sa pag-uusap natin ay bubuo na ngayon ng designated help desk kung saan papasok, ipaprocess yung mga sinusumbong nyo mga boss patungkol sa hindi pagbabayad o paghuhulog ng SSS contribution ng inyong mga employer. Nakikita nyo sa inyong screen yung link at QR code kung saan kayo po pwedeng magsumbong. Paalala lang mga boss, kumpletuhin yung mga detalye na hinihingi at iprepara, ihanda yung mga dokumento na magpapatibay doon sa inyong isinusumbong at inireklamo na hindi nagbabayad ng SSS contribution. Na-follow up na rin natin mga boss yung libo-libo ng mga sumbong na ipinadala sa atin ng ating mga kamanggagawa at magbibigay ang SSS ng update tungkol dito. Humihingi sila ng paumanhin dahil sa sobrang dami, milyon-milyong miyembro ng SSS, gano'n naman kaunti yung mga nagche-check, yung mga tinatawag natin ng mga accounts officer na iniisa-isa yung bawat reklamo ng mga manggagawa natin. So naiintindihan natin sila sa bahaging ito at sumasaludo tayo sa mga accounts officer ng SSS na nag-a-assist sa ating mga kamanggagawa. Pangalawa mga boss na naging magandang resulta ng pag-uusap natin ay yung pag-acknowledge o pagkilala doon sa kahinaan at mga kakulangan doon sa proseso at sistema. Hindi naman nahabot sana sa ganitong punto kung ginagawa lang ng Department of Labor and Employment yung kanyang responsibilidad at trabaho na inspeksyonin yung kalagayan ng mga manggagawa sa iba't ibang kumpanya. Doon pala sa form o doon sa pagrereklamo ng mga manggagawa may nakasulat doon na non-remittance ng SSS, pero ang ginagawa ng DOLE ay hindi nire-refer dito sa SSS. So kita na agad na mismong DOLE hindi ginagampanan ng maayos yung kanyang trabaho. Ang problema natin, ang may tao, may pondo, may infrastructure ay yung Department of Labor and Employment na dapat na nangunguna sa pag-address ng problema doon sa hindi pagbabayad ng government mandated benefits, pero wala na talaga tayong aasahan dyan. Kaya ito, ginagawa na uli natin yung assignment ng Department of Labor and Employment at ginagawa natin ng paraan para mas mapaganda yung proseso. Kaya overall, mga boss, naging produktibo yung ating meeting. Nagpapasalamat tayo sa SSS sa pagbibigay ng oras para mapakinggan yung mga hinaing ng mga manggagawa. Sa gitna ng bangayan at gulo sa politika mga boss, hindi na tayo makikisaw-saw dyan. Gagampanan natin yung trabaho natin. Ang kailangan ng mga manggagawa, seguridad sa trabaho, nabibigay yung kanilang benepisyo, mas tumaas yung sahod, at mapababa yung presyo ng mga bilihin. At dyan tayo magpo-focus mga boss. Tuloy-tuloy lang yung ating pakikipaglaban para sa kagalingan at kabutihan ng bawat manggagawang Pilipino. Laban lang tayo, mga boss.